para sa akin, ang tingin ng mga tao ngayon is, okay lang yan kasi nakalaya ka na. Ganito, ganyan. Alam mo, Lars, up until now, nasa isip ko, parang, sana hindi na lang ako nakalaya. Kasi, mahal na mahal ko siya eh. Nagagawa niyo pa kay content. Like, yun yung hindi ko kayang tanggapin na Lars, na tumatawag pa siya sa iba naming vlogger na friend na sabayan niyo yung issue, gawa rin kayo ng content like us. Munti ka na mawalan ng nanay yan dahil sa'yo. Grabe ka. Grabe ka. Hello, my water! Ang araw na puno ng inspirasyon sa buhay dahil ang guest natin lumaki na may maayos na gabay ng ina at ng kanyang lola. Para sa kanya, siya ang magiging halimbawa at boses ng mga kababaihan gamit ang kanyang social media platforms na nakakaranas ng pang-aabuso. Kilalanin natin siya dito lang sa With Lars! Bawat episode, iba-ibang kwento ang ating mapapanood at maririnig. Lalo na dito sa mundo ng social media. Kaya naman everyone, welcome to With Lars. Sobrang saya ng aking puso at labis ang aking pasasalamat sa pagkakataong maibahagi ang panibagong yugto ng aking journey kasama kayong lahat na nagtitiwala at sumusuporta sa akin. This is the show where you'll see a better, more authentic version of me, the real me beyond pageantry. And in this new chapter, I want us to get to know each other even more deeper, more personal, and more genuine. So, stay with me. Sama-sama tayong tumawa, humalakhak, umiyak, at makichika, only here with Lars. Kaya naman, ito na siya, isang raketera na hindi tumigil sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Ang batang ginawa ang lahat ng way para mabuhay ang kanyang pamilya at her early age. Nandito ang isang content creator, model, brand ambassador na makakasama namin. Kaya naman tara, makipagtsikahan na tayo kasama si Maria at Chelsea Nico, pagkalinawan o mas kilalang Chelsea! Hello po. Hi, sis! Thank you so much po. Hi, sis! Hindi ko alam kung bebes ako naiyak. Welcome to Sobrang With Lars. naiyak. Thank you po. Ayan, welcome Chelsea to my first segment na tatawagin nating Daldalan with Lars. So, ready ka na ba makipagdaldalan? Ready na. Ayan, so dito sa Daldalan, hindi lang pagiging dals ang pag-uusapan natin. Kasama ang aking dal na si Larcisa. Ayan, mahilig ka ba sa manika? Yes. Ayan, so sa segment na to, dito, mas gusto ka naming makilala pa yung ikaw. Kasi syempre nakikita ka lang namin sa social media, yung mga reels mo. And now na mas parang meron kang pinagdadaan ng hindi maganda. So pag-usapan natin yan lahat dito. So, nabalitaan ko na lola mo at mami mo lang yung nagpalaki sa'yo. So you're from a broken family. Yes, Kwentuhan po. mo naman kami. Since I was young, yung father ko is wala na talaga sila ng mother ko. So, di ko talaga siya nakilala at all. Nakilala ko siya actually by 16 years old na ako nung hinanap ko siya. Then, growing up, okay naman. Goods naman yung family ko. Yung mommy ko nag-work, then yung lola ko yung parang nagiging nanay namin sa bahay at the same time. So, yun, napalaki naman kami ng maayos, but medyo nagkaroon ng struggle nung the time na may older brothers pass away.
doon na parang naging shaky yung parang earth namin na parang hindi ako sanay sa buhay na ganito. So at my early age, yon, nag-work ako, nagbenta ako ng kung ano-ano sa online, as in, tapos pinasok ko lahat ng racket para makatulong at the same time sa mother ko while I'm studying. Yeah. So, what crossed your mind na parang ikaw dapat yung mag-provide na sa family? Dalawa lang ba kayo magkapatid? Apat kami actually. Hindi naman parang ako yung nagpo-provide, but para ayun, mas more yung help. Parang mas malaki yung natutulong ko dun sa family namin since medyo talagang napilay yung mom ko dun sa nangyari sa brother ko. Ayan, so aside sa mga pagtitinda, ano pang mga pinasok mong work mo? Nag-modeling ako, nag-car show, nag-pageant din po ako, yun, nag-pageant. Tapos, live selling. Ito, yun. So, kwentuhan mo kami sa sa modeling. Anong mga car shows yung mga napuntahan mo before? Kasi talagang everyone grabe. Sabi ko, pinaka mga naging guest kay Camille na starstruck na nagandahan ako si beauty queen. Sa kanya iba, na starstruck ganito pala siya sa personal kasi iba yung face niya sa mga reels. Compare sa apakaganda, kamukha siya ni Barbie Forteza, malala. Tapos yung face sobrang liit. Grabe no doubt naman, nakakaya naman. Pang siya model and ganon. So kwentuhan mo kami anong mga modeling na ginawa mo? Aside from car show po, nag-gun show din ako. Lahat ng klase ng pagbe-brand ambassador, mag-vulcanizing shop, yung mga ganon, ribbon cutting, lahat po ng klase ng racket sa pag-model na kaya ko, ginawa ko talaga din. Oh, 'di ba? So at very young age, marunong nang tumayo sa Yes. sa kanyang sariling mga paa. So at nitong mga nakaraan, ano ba yung mga major struggle na nangyari sa buhay ng isang Chelsea? Yung lately na po ba yun? Ikaw, sa'yo manggagaling. Yung lately po, hindi naman talaga ako vlogger. As in, hindi rin ako totally content creator, but I do the vlog app. So, medyo mas kilala din po ako doon talaga. Sa TikTok? Yes, sa TikTok po. Tapos, I met him again kasi po, ex ko na rin siya. Sino to si Gray? Yes, si Gray Crawford. Yun, ex ko na rin siya. Then, we're good. Okay kami hanggang sa lumabas na sa social media na binubulgar niya na ako, ganyan. Okay kami, sobrang okay talaga. As in, to the point na nangangarap na kami pares na ikasal na kami. Kasi ako personally, napanood ko yun na ni-reveal siya eh. Sabi ko, ay, bongga! Ilang months na kayo nun bago kanya i-reveal? Parang 2 months na po ata. Tapos gulat na gulat ka nun. Kasi hindi ko din siya talaga expect kasi that time, kumakain lang ako ng mangga. Tapos sabi niya, TikTok tayo, which is anay naman ako nagti-TikTok kami, pero di namin na-upload. Tapos sabi niya lang na, kunyari lang ikis mo ko, tapos parang kunyari galit ka. Tapos sabi ko, bakit? Sabi niya, basta gawin mo lang. Tapos, nagulat na lang ako maya-maya. Sabi niya, check mo yung Facebook mo, ang dami ng notifications. Doon ko nakita na, oh my God, pinusi niya na ako. Tapos yun, yung honest reaction ko yun, yung tinake niya na. Yung binidyo niya. Kasi di ba sometimes, may mga relationship kasing niloloki, hindi pinopost, ganyan. And as someone na parang ayaw mo nang niloloki ka, pag ginawa sa'yo ng lalaki, parang iba yung pakiramdam, di ba? Tsaka knowing him talaga, hindi siya talaga nagpo-post ng girlfriend. Lang yung sa line ng work, niya. di ba? Yes. Hindi siya talaga nagpo-post. Doon talaga ako nagulat na, talagang Iba nag-post ako, siya. parang baka iba ba ako, ganyan. As in, kasi, kahit hindi rin naman ako vlogger, hindi rin naman ako tsaka wala hindi lang. mo naman dinemand na Yes, i-post hindi mo din. ako ganyan. Okay, tuloy ang kwento. Parang nagulat pa ako na parang sabi ko, hindi na ako pagtatawanan ng tao. Kasi before, nagpo-post ako ng picture namin, pero dinalagyan ko siya emoji. Nalagyan ko siya emoji, tapos parang yung mga ibang tao nagpaparinig na sa akin that time na pinupost mo ng pinupost sa'yo, wala namang Hindi ka pakialam. naman pinupost. Kaya nung time na pinost niya ako, yung iyak ko talaga sobrang totoo kasi talagang sabi ko pa, hindi na nila ako pagtatawanan. Hindi niya ako tinatago, Oo. 'di ba? 'Di ba? So 'yun, parang ano nangyari? What happened? Hindi ko din po kasi talaga alam kung ano nangyari kasi sobrang okay po eh. As in, suddenly, nagulat na lang po ako. Bigla na siya nagbago. Sobrang in just one snap. Para siyang lahat ng way para magalit ako sa kanya. Ginagawa. Ginagawa niya.
Pero kasi ako yung klase ng tao na parang, pag mahal ko pa yung tao, okay lang ako kahit anong gawin mong pangit. Katarantaduhan. Yes. Okay lang po, kahit anong gawin mong pangit, sige, go lang, laban, ganon. Patawad, patawad. Hanggang sa, to the point na ako na po yung nag-ano sa kanya na, ayusin naman natin to. Huwag mo naman hayaan masira to, kasi nabuild na tayo sa tao eh, nakakahiya. Sabi ko, ayoko rin, binild na kita sa magulang ko, sa lahat ng nakapalibot sa atin. Sabi ko, huwag mo naman sayangin yun. Sabi ko, kasi hindi naman ako ganito eh, hindi ako sanay sa ganito. Lagi ako nagmamangawa sa kanya na ayusin namin. Umaayos naman, umaayos Pero ano bang naman. pinagmumulan ng misunderstanding niyo sometimes? Hindi ko din kasi talaga alam. Kasi magugulat na lang ako, aalis siya, wala siyang paalam sa bahay. Wala. As in, nasa trabaho ako, magugulat ako, aalis siya, sasabihin niya na, kahit naman hindi mo ko payagan, aalis ako, it's either you like it or not. Kahit umiyak ka dyan, wala kang magagawa, aalis ako. Ganun siya magsalita, lagi. Then, parang ako, ganun ba? Okay. Tapos may times pa na susundan ko siya kung nasan siya. Ang gagawin niya is magapon lang ako nandun sa bahay nila, sa area na yun. Tapos pag nagreklamo na ako kasi sobrang boring, syempre parang di ko to lugar, ganyan. Sasabihin niya, ba't kasi sama ka pa na sama, sumusunod ka pa, ba't ka na lang umuwi? Ganun na siya. So parang hindi ko alam kung bakit ganun yung mga nangyayari. Kung bakit naging ganun yung cycle, not until eto na yung last. Yung last na nangyari is, goods kami, sobrang okay kami, pinaganda ko pa siya ng almusal, tabi kaming matulog, ako pa nag-alarm ng phone ko para magising siya kasi meron siyang importanteng pupuntahan ng morning. Inasikaso ko yung susuotin niya, pinlansya ko pa, tapos sabi ko sa kanya, gusto mo pagtimpla pa kita ng kape, mag-almusal ka muna bago ko umalis. Kasi, babiyahe ka, gusto ko may laman yung tiyan mo, knowing na kilala naman ako ng mga followers namin na talagang nagla-live ako nagluluto, laging naglilinis ako ng bahay, ganyan. Tapos, nagulat ako, hindi siya nagre-reply sa akin pag alis niya. Dumating pa sa point na tumatawag na ako sa mom niya, kasi yun yung kasama niya. Nandiyan na po ba siya? Hindi po kasi nagre-reply. Tapos sabi, oo, nandito na, ganyan. Tumatawag din ako sa kanya, hindi niya ako sinasagot. Sobrang bigat na nung pakiramdam ko, hindi ko din alam kung bakit, Ate Loris. Pero, wala akong ligo, wala akong kain, wala pa akong tulog masyado. Ang ginawa ko, pumunta ako ng Quiapo. Nagsimba ako, hindi ko din alam kung bakit. Doon ako dinala ng pako. Like, ang pera ko ata nun sa bulsa parang 300 pesos lang kasi hindi po ako talaga nagawak ng money. Tapos, punta ako ng Quiapo. Nagdasal ako doon na sabi ko, Lord, kung hindi siya para sa akin, okay na. Kasi nahihirapan na ako. Sabi ko, siguro kaya ko naman endure yung pain. Sabi ko, tulungan mo na lang po ako, Lord. Give me a little extra hand para kayanin ko yung pain na mararanasan ko. Kasi hindi naman ako sanay na ayoko na nga dapat makipag-relationship eh. Tapos, nagulat ako, pag-uwi ko, hindi na siya sumasagot talaga. Sabi ko pa sa kanya, maayos pa rin po yung chat ko na, uuwi ka ba? Bumili kasi ako ng manok sa baba. Pagluluto kita, sabi ko, pagluluto kita. Tapos nag-reply lang siya ng cold reply na, hindi, wag mo na akong pagluto. Nasa SM kami, papacheck up ko si mama kasi hindi makahinga. Ang reply ko pa, sobrang ng reply ko, sabi ko, haha, okay, ingat. Kasi imagine, masakit yung puso ng mama mo, ba't sa SM mo dinala? Yun yung point ko na parang, okay, sige. Nasa mall kayo, masakit yung puso ng mama mo. But what made you love him? Actually, hindi ko alam. Parang hirap sagutin ng tanong, hindi ko alam. What makes you decide na parang, di ba, sinabi mo kanina, parang you're building na eh, parang you're so sure na sana siya na, di ba? Parang, Kasi dati, nung naging ex ko na siya way back, 3 years ago, parang ganyan din yung paningin ko sa kanya. Like, pag nagkakaroon kasi talaga ako ng partner, Lars, gusto ko siya na yung pang forever. Ayoko nung parang paiba-iba, ganyan, makikipag-usap ka sa iba or what. Ayoko nung mga ganong type. So, siguro, nagpa-decide sa akin na parang mahalin siya. Kasi nakita ko yung changes. Yung dati, tas yung versus yung kami ngayon. Like, na-post pa sa social media, knowing him na hindi siya ganong klase ng tao. So,
yun, parang sabi ko, okay, totoo na to. Hindi na to joke, hindi na siya fake, wala nang pagkukunwari. Love niya na ako. So sabi mo rin sa interview nung researcher namin, ikaw yung magiging halimbawa ng boses ng mga kababaihan gamit yung social media platforms mo. So, 'di ba? Sabi mo hindi ka naman talaga vlogger, Hindi po, ganyan. hindi po. Nung Nagulat na lang din po ako nag-support yung mga tao. nung ni-reveal ka lang ni Gray, tsaka ka medyo nakilala, ganyan. Tapos wala ka namang ginagawang contents usually. Yes, Siguro yes. doon lang sa TikTok. So, paano, anong, ngayon ba, makikita ka na namin regularly sa social media as someone na magiging inspirasyon dun sa mga girls na yun nga, nakakaranas ng ganyang abuse? Yes, ate. Para mas gusto ko pa ngayon palaging mag-post ng okay lang yan, yung pinagdadaanan mo ngayon, malilipasan mo rin yan, na kailangan yung mga babae, meron kayong sariling pera. Hindi dahil kailangan nyo lang ng pera eh. Yung pera na yon, yun yung magpapalis sa inyo sa sitwasyon na hindi nyo deserve. Kasi kahit sabihin nyo, mahal na mahal nyo yung tao, pag yung tao na yun, hindi naman na ibabalik sa inyo ng maayos yung love, kailangan nyo mag-walk away. And yung money na yun, yung magiging nyo, parang transportation nyo, para makatakas, makaalis dun sa relasyon na hindi nyo magiging deserve kahit kailan. So, ayun, yun yung parang gusto kong ipakita sa mga tao na okay lang yan, soon, pray lang, magiging okay din sila. Yes, and now we see you as very shattered eh. Pag nagla-live ka, yung luha mo andun pa rin, Oo. yung boses mo ngayon nga. Yes. Grabe yung boses niya, parang ayoko na lang siyang pagsalitain kasi parang wala nang lumalabas. Siguro kakaiyak niya and puyat, di makatulog, di ba? Pero, naiintindihan namin yung sitwasyon mo and me personally, I feel sorry for you kasi na-experience mo yung ganyan. I feel sorry. Sobrang lala nung experience na yun, Ate Lars. Di ko rin expect. Actually, hindi niya once nagawa yun. Twice. Yung una is yung bago siya mag-birthday. Na-break niya pa yung nose ko sa sobrang grabe nung Then, yung pangalawa is, feeling ko itong pangalawa na to, sobrang siya, scripted. Para niya akong sinet up. Ganun yung pakiramdam ko. Kasi, may work siya, inayaan ko siya mag-work dahil knowing, nakilala naman ako ng mga followers namin na hinayaan ko siya mag-work. Like, sumasayo siya sa mga babae sa harap ko. Okay lang, pumapalakpak pa ako, tilars, ganyan. Sobrang supportive ko. So, nung nag-work siya, ang ginawa niya is, nagpa-late siya ng uwi. As in, umabot siya ng almost 8 a.m. na ng umaga. Yun, umabot siya ng 8 a.m. Then, nag-video siya. Nasa baba siya. Expected niya na nagalit ka. Oo, yun yung pakiramdam ko. Kasi, ang nangyari lang po, bumaliktad. Kasi pag akyat niya, yung door, nakalock, talagang nagwawala siya para mabuksan yung pinto. Siguro sobrang lasing na rin siya. So, ginawa niya, kinat niya na yung video. Doon kami nag-start na ng fight. Kasi ginawa niya yung Jollibee sa mukha ko while I'm asking, bakit ba nagwawala ka? Ikaw na nga late umuwi. Yun, pag ganun ka, Yun na. So, anong mapapayo mo sa mga girls na parang nakaka-experience ng abuse pero can't let go of the relationship? Sa akin kasi pinanood ko yung yung Tony Talks. Okay lang po ba? Oo naman. Yung Tony Talks ni Jelay Andres. Na parang saktan, malito. Pero ako, ito yung ginawa kong way. Parang saktan mo ng saktan yung sarili mo hanggang sa wala ka nang maramdaman, tapos kaya mo nang Feel the pain until it hurts no more. Oo, parang gano'n. Ganon. Parang gano'n. Ayan, okay, sige. Cut muna tayo. Ayan na yung OMG sound natin, sis. Dahil mag-proceed na tayo sa ating next segment na tatawagin nating Mirror, Mirror. This is your last chance, Chelsea. Ipaliwanag ang lahat. Ready ka na ba? Kinakabahan. Kasi dito sa Mirror, Mirror segment, malalaman namin ang mas malalim na pananaw mo at ilang pangyayari sa buhay mo na ipa-flash namin sa screen. So, let's roll VTR. Ready ka na ba? Ready na, kinakabahan. First photo. Kinakabahan ako. Jollibee. Yung Jollibee for me is dati nung bata ako. Parang lang siya. Ang hirap, mabili, ganto, ganyan. Ngayon, yung Jollibee, proud ako na
anytime, Chelsea, kaya mo nang bumili ng Jollibee. Yun, parang, for me, Jollibee is parang, Malayo pa, pero malayo na. yes, yun po, parang ganon. Tsaka Parang- hindi, di ba? Konektado siya dun sa nangyari sa'yo na may dala-dala siyang Jollibee. Na ginanon sa mukha ko. Kasi kanina nakwento ko na so parang hindi ko siya masyadong naisip. Yun nga din. Pero favorite mo ba yan? Alam niya na... Favorite namin. Yung dalawa. Parang ayoko na muna mag-Jollibee pala. Baka may palo din sa mukha ko ulit. Next photo tayo. Black and gray. Shade of gray. Siya yung reason bakit nandito ako. Pinayak niya ako. Nakakainis. Gray. Gray. Si Gray is yung lalaki. Kala ko, makakasama ko na forever. Yung lalaking, pinili ko sa iba, kasi sa iba, mas pinrioritize ko ng maraming beses kaysa sa sarili ko. Galit ako sa'yo. Nagawa mo akong content. Sobrang mo ako nasaktan. Te, sobra. Grabe. Grabe. Pagka-broken Yun. And then, from here, I just can't feel kung gaano kamahal ni Chelsea si Gray. Sobrang lala. As in, alam mo yun, sabi niya, galit ako sa'yo, pero hindi siya, alam ko, deep inside, hindi siya galit. Nasaktan siya, kaya siya ganyan. Alam mo yun, yung ganung feeling. So, parang hirap-hirap, ang bigat-bigat ang Actually, pinagdadaanan Ate nitong Lars. babaeng to. Up to until now, tinatanong ako ng mga tao kung mahal mo pa ba si Gray? Si Gray kasi dinilit na yung mga picture nyo tsaka mga vlog nyo. Bakit yung sa'yo nandyan pa? Matapang ko silang sinasagot na, mahal ko pa kasi siya eh. Taka na siguro kapag hindi na. Pero, yun. Yan si Gray. Okay, next one. Kaiyak pala to. Dito pa ba siya? Ito yun. Yan. Yan yung parang hindi ko expect na sa kanya ko mararanasan. Na out of all people na gusto kong protektahan ako, sa kanya ko pa pala yan makukuha. Tanga mo dyan, Chelsea. Ganyan. Kasi ginawa niya yun sa akin. Nakita niya kasi na nasugatan ko na siya sa face. Tsaka niya ako pinuruan talaga. Pero yung sakitan na ganyan, when did it started? Bago siya mag-birthday, nangyari na yan. So, may mga picture na kami na nakalat na ang laki din, sobra ng pasa ako dito. Then, dun na rin nabali tong ilong ko. Tapos, yan na yung next. How do you feel? Like, parang after, di ba, magkakabati ka. Kunyari, nasuntok ka. Parang, anong pakiramdam? Anong nararamdaman mo sa puso mo? Kasi, the physical pain, kaya mo yan eh. Sakit lang naman dyan, ano lang naman. I mean, yung emotional pain, tangina, mahal ko to, pero bakit nasaktan ako nito? Actually, Tillers, after niya ako laging masaktan, ako yung laging nag-aasikaso pa sa kanya, like, kukuha kong warm water. Lagyan mo yung na-damage ko sa'yo. Like, yung sugat niya sa mukha, nung nakita ko yun, umorder agad ako ng lahat ng klase ng ointment sa Grab para lang mabili siya. Knowing na ako, sobrang sugatan ko nung time na yan. As in, nakikita ako ng mga tao sa baba ng condo namin na ang dami kong pasa, pero kailangan kong kumilos kasi hindi niya kayang bumaba kasi ayoko rin siya makita ng tao na may ganun siya. So, ako yung kumikilos, ako yung gumagalaw, ganyan. Parang,
sobra yung pain good ng last na pananakit niya kasi Ate Lars, kahit man lang mag-abot sa akin ng yelo na lagyan mo ng yelo yung sugat mo. Hindi niya ginawa. Tanga mo dyan. Grabe, ang ganda-ganda ni Chelsea. Tapos masasaktan ng ganyan. Grabe, as in, like parang, kasi ako trans woman, di ba? Yes. So, iba yung fragility ng isang babae. Sobrang lambot, parang babasagin, tapos sasaktan ng pagbubuhatan ng kamay, gano'n. Parang, ano siya, hindi siya katanggap-tanggap at parang hindi siya dapat ginagawa ng isang tunay na lalaki. Alam mo yung gano'n. Kasi titingnan mo siya, liit-liit. Tapos puro bugbog yung katawan. So parang, next photo tayo. Iyak ako, sis. Kasi awa ako sa'yo. Ayoko magsalita ng pangit against her. But, message lang siguro. Ate, alam mo kung ano yung pinagdadaanan kong pain ngayon. Alam mo, hindi kita sinisisi. Wala akong sinisisi. Mas kasalanan siya ni Gray. Pero, sana, nirespeto mo ako kahit konti. Binigay mo sa akin yung respeto na ginawa ko sa'yo nung time na kayo. Kasi ex niya na rin naman ako nung time na yun eh. And, sana lang hindi mo ko pinagtawanan palalo habang in pain ako. Kasi anong nangyari, Ate Lars, habang naka-live ako, nagko-comment pa siya sa live ko na, kailan ka ba alis kasi dyan sa condo na yan? Kasi dilipat na ako. Parang, na-betray na nga ako ng partner ko eh. Parang, tapos, ang mangyayari pa parang, kailan ka lalayas dyan? Ganun yung mga comment. Like, naway-away pa ako sa live. Parang, alam mo, yung pakiramdam na nararamdaman ko ngayon. Paulit-ulit ko yung sinasabi sa inyo, sana hindi nyo na lang pinaranas din sa ibang babae. Lalo na hindi mo gusto yung pakiramdam mo nung time na ikaw yun nandito sa posisyon ko. Nakakadurog lang kasi may mga babae, kapwa babae tayo na hinahayaan na maramdaman din yung naramdaman nila na dapat kayo na yung nagpipigil. Kasi alam nyo yung sakit eh. Alam nyo yung feeling eh. Sana maging okay kayo kung kayo talaga. Gusto ko yung wala ako nasasabi. Iyak lang ako na iyak. Freedom. Iba-iba siya para sa akin, T. Parang, para sa akin, ang tingin ng mga tao, ngayon, is, okay lang yan kasi nakalaya ka na. Ganito, ganyan. Alam mo, Lars, up until now, nasa isip ko, parang, sana hindi na lang ako nakalaya. Kasi, mahal na mahal ko siya eh. Sana hindi na lang nangyari. Sana hindi ko kailangan lumaya. Ayun. Diba? Sana wala akong choice na kailangan kong lumaya. Parang sana okay lang. Sana okay pa rin. Kaya nga pag sinasabi ng mga tao ngayon natin, Lars, na, oh, famous ka na, vlogger ka na, kilala ka na. Sana hindi na lang sana ako hindi na naging lang ako famous. nakilala. Lagi ko sinang sinasagot. Tingin niyo ba may babae na gustong makilala sa gantong paraan? Walang babaeng gustong makilala sa gantong paraan. Walang taong gustong makilala sa gantong paraan. So, yung freedom na yan is, hindi ko siya gusto. Hindi ko gusto. So kung may mensahe ka sa Chelsea na yan, sa pinagdadaanan niya ngayon, let's say na yung Chelsea ngayon healed na at ang kausap niya yung nakaranas ng Parang ang hirap mag-message ng Hilna. Sa Chelsea na yan is,
okay na, nandito na tayo. Ito na yun. Tuloy na natin to. Wala naman tayong choice. They leave you no choice. So, ilaban mo na yan. Huwag ka nang umasa na magiging okay pa kasi hindi na yun mangyayari. Laban. Kailangan mo lumaban. Yun lang yung kailangan mong gawin. Magdasal ka. Damihan mo pa yung dasal mo. Kung ginagawa mo siya ngayon ng 3 times a day, gawin mo siya ng kahit 7 times a day, kahit maya't maya, para maramdaman mo yung totoong freedom. Kaya maging okay ka na. Grabe. Ang bigat-bigat. Ang bigat-bigat dito sa studio. GV kami dito. Pero alam nyo, ang hirap talagang sabihin sa sarili mo na palayain mo na. Tama na, maging malaya ka na. Kasi hanggat hindi yun kusang dumadating sa'yo, hindi mo siya kusang nararamdaman, meron ka pa rin simple hope na nakakapit ka pa rin. Yung pinaka-simple hope na yun, baka kasi ganito, pag nilet go ko to, baka mawala na talaga. So, ang hirap-hirap niya, and ramdam na ramdam ko talaga na sobrang, you're in pain, sobra kang durog, sobra kang, kasi pwede kang umiyak eh. Pwede kang umiyak, ang daming madaling umiyak, madaming mababaw ang luha. Pero yung iyak na, ang sakit, kasi sabi nila, di ba, yung, pag sinabing ang sakit naman ng puso ko, parang eme-eme lang. Ito, this time, alam mo yung meron talaga siyang masakit, merong masakit sa loob mo, na hindi mo alam kung saan parte ng katawan mo. Yun yung pinakamahirap na sakit na nararanasan ng, ng taong nagmamahal, ganyan. So we hope na sana maging okay ka. Kasi, grabe, hindi mo deserve. Hindi mo deserve na umiyak, masaktan, hindi pahalagahan. After giving it all, after sacrificing it all, after na siya yung i-prioritize mo over anybody else, after halos mawala na sa'yo lahat because of him, na naging magkarelasyon kayo, it hurts. Diba? Na parang, I'm willing to do everything. I'm willing to sacrifice everything. But, you're not willing to do the same for me. So, sorry if you feel that way. And we pray, ako personally, I pray na sana makaget over ka and you'll find a man na talagang kahit hibla ng buhok mo, hindi sasaktan. Kasi sobrang hindi mo deserve masaktan. Walang babaeng deserve masaktan emotionally, physically. Kasi nga ako, lagi ko sinasabi, ang hirap, ako kasi I'm a trans woman, ibang-iba ang trans woman sa babae. Like, ang babae, kapag nag-asawa, titira sa asawa, magbubuntis ng 9 na buwan, yung babae, wala siyang magagawang iba kundi alagaan yung pagbubuntis. So, saan siya aasa? Sa lalaki. Swerte ka kapag ang napangasawa mo, good provider and mabait. Pero kapag ang napangasawa mo, provider nga, pero isusumbat naman sa'yo lahat ng mga nabibigay at nagagawa niya. Wala, di ba? Kaya gustong-gusto ko yung sinabi mo na dapat ang babae, meron kayong sariling pera. Kasi yun yung lagi kong sinasabi sa ate ko. Kapag may pera kang sarili mo, kahit na bugbugin ka niyan, isang suntok lang sa'yo, layas ka agad. Not unlike kapag babae ka, asawa ka, wala kang ginawa kundi mag-alaga at magtrabaho sa bahay. Wala kang pera, di ka makalaya, saan ka pupunta? 'Di ba? So it's very important talaga yung sinabi niya kanina na as a woman, Kailangan meron sarili kang pera. may sarili kang pera at meron kang kayang gawin, may boses ka sa relasyon, 'di ba? So yun, sis! Grabe, ang lala. Kasi damang-dama ko, ha? Damang-dama kita. As in, ramdam na ramdam ko kung gaano kasakit yung pinagdadaanan mo ngayon. Pigil na pigil pa ako. Pigil pa yan, oo. Pero yung, from her eyes, from her voice, kung paano yung pagpunas niya ng luha niya, yung pagtulong, grabe. I just hope, ako naman kasi naniniwala ako, na after ng ganito, yung parang sobrang dilim, sobrang walang-wala na, ano bang gagawin ko? Saan pa ako pupunta? Ano bang, ilang alak ba kailangan ko inumin para makalimutan ko? Kasi usually, pag ganito, sige maglasing ka, pero kinabukasan andun pa din, maalala mo pa din, di ba? So parang,
kailan ba ito matatapos? You just pray and pray na. Yes. Pagtapos na, ayan, yung OMG sound, my God. Ayan na naman ang OMG sound. Hindi pa kami tapos magkwentuhan ni Chelsea. May OMG sound na naman. So, medyo nabitin ako. Pero ito na yung third segment natin. At last segment ng With Lars na tatawagin nating Wish Ko Lars. Hiling mo, hiling nating lahat. So, sana wag kang mabigla, Chelsea, dahil dito sa Wish Ko Lars, hindi tayo ang bida, hindi tayo ang lead role, kundi tayo ang Lars man standing to grant someone's wish. So, ready ka na ba? Ready na. Ayan, so, Wish Ko Lars. I love you, Mommy! Keep fighting! Fight, fight, fight! Ang wish ng iyong daughter is fight, fight, fight. Kaya mo bang i-grant ang wish ng daughter mo? Kayang-kaya. Kayang-kaya. Kaya ni Mami yan. You knowing, nakilala mo ko na kayang-kaya ni Mami yan. Yan. Bilang Mami mo din, may wish din ako for you. Huwag kang gagaya kay Mami. Sana yung mga naranasan ni Mami. Sabi ko, hindi na ako iiyak. Sana yung mga naranasan ni Mami, hindi mo maranasan. And pipilitin ni Mami na hindi mo maranasan. Hindi ako perfectong Mami. May mga mali din akong nagagawa. Pero palagi kitang mahal. Palagi ko kayong mahal. Ayun. So yung wish mo na mag-fight ako, fight lang talaga. Kasi nandyan kayo. Yes. Kailangan. Diba? So, mawala man ng lahat, meron kang anak, alam mo na naghihintay sa'yo na kailangan maging malakas ka para sa kanila. Yes. Kasi kapag naging mahina ka at nagpalamon ka sa pinagdadaanan mo ngayon, paano na lang sila? Actually, Lars, medyo malalim talaga yung sinabi niya sa akin, keep fighting. Kasi, pwede ko po bang sabihin sa Ano naman? nung nakaraan, nung time na first night ko tong naramdaman, ang nangyari, yung baby ko, pinatabi siya sa akin ng mom ko matulog. Ang may hawak-hawak ako isang banig ng sleeping pills. Then, nag-iisip ako, i-take ko yun kasi hindi ko alam gagawin ko. Sorry, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ma-process ng utak ko, tsaka ng katawan ko. Hindi siya ma-process ng utak ko tsaka ng katawan ko. Nakatitig lang ako, as in, hindi ko alam gagawin ko. Hawak ko lang siya, nakatitig ako. Tapos, yung baby ko, nagulat ako. Sabi niya sa akin, "Mommy, are you crying?" Tapos sabi ko, no, Mommy's not crying. Kasi hindi ako nagpapakita sa anak ko na nagka-cry ako. Tapos sabi ko, mag-sleep ka na. It's already 4 a.m. Tapos sabi niya, no, wait kita mag-sleep. Tapos, sabi ko sa kanya, hindi, mauna ka na. Tapos, nakatitig ako doon. Actually, nakainom na ako ng dalawa. Tapos, bigla niyang ginanon yung likod ko kasi nakatalikod ako. Sabi niya, "Mommy, stop crying. It's okay. I'm here na. Don't cry. Stop it." Ganun. So, parang, yun, medyo malalim sa akin yung sinabi niyang keep fighting kasi yun yung naramdaman ko nung time na tinapik niya yung likod ko na parang nandito ako, parang lumabang ka, parang ganun. So, Parang, if she's there, ikaw naman, iiwan mo siya. Yun, diba? yun, So, parang, yun. Sorry. Naging selfish ako nung mga oras na yun. Parang grabe. Sobrang gusto nilang takasan yung pain na akala ng iba, okay lang, akala ng iba, scripted lang. Then, yung mismong naging partner ko is pinagtatawanan pa yung naramdaman ko. Like, hindi mo alam kung ano yung ginawa mo. Hindi niya alam kung ano yung ginawa niyo. Nagagawa niyo pa content. Like, yun yung hindi ko kayang tanggapin natin, Lars, na tumatawag pa siya sa iba naming vlogger na friend na sabayan niyo yung issue, gawa rin kayo ng content like us. Munti ka na mawalan ng nanay yan dahil sa'yo. Grabe ka.
grabe. Sobrang bigat. Sobrang bigat. As in, like parang, why does she deserve to feel like this? Parang ganun. Ayan. Tayo. Muna kami. Sorry, sis. Cut muna kami. Sorry ha. Sige, ano ka muna? Ano ka muna? So, ayun, message ko lang para sa mga tao muna na sa paligid ko. Especially sa mom ko, sa mga anak ko, sa family ko. Sobra-sobra akong nagti-thank you. Even na hindi kami nag-uusap about this. Wala kaming parang personal na pag-uusap na ano nangyari, ganito, ganyan. Pero nararamdaman ko na nandyan sila sa tabi ko to support me. Na parang hindi ko na maalala, hindi ko lang mapansin. And sa mga tao na naniniwala sa akin ngayon, sa mga nagsusuporta sa akin, sobrang thank you sa inyo. And sa mga nagbabash sa akin, hindi ako retokada, hindi po talaga. Yun, wala po talaga. And kung binabash nyo man ako dahil sa nangyaring issue na to is, may mga nanay din kayo. Alam natin na lahat tayo, galing tayo sa babae din. And yung pain na nararamdaman ko ngayon and yung rants ko siguro na nakikita nyo lately sa social media is siguro naman valid yun. And dapat wag nyo i-invalidate yung feelings ko na nasasaktan ako eh. Sorry, pero nasasaktan ako eh. And hindi ko kaya magpanggap na hindi. Doon sa nakapanakit sa akin, you, ingat ka pa rin palagi. Sana yan na yun. Sana yan na yun. Ano? Sana ayan na yun. Kasi dati, nung naging ex kita, nung napanood ko na nagbablog kayo, napanood ko na ikakasal kayo, napaka-totoo nung naramdaman ko na sinabi ko sa mama ko na okay lang yan na ikakasal na siya, at least settle down na siya. Ganun ka-pure yung love ko sa'yo. Even na ex na kita nun, hindi, wala kang maririnig sa akin na pangit. Ganyan. And ngayon, ganun pa din. Sana, maging okay ka palalo. Sana kung yun yung pinili mo is, sana mas mag-workout. Sana maging worth it yung pinagpalit mo na tayo. Sana maging worth it yung pag-iwan mo sa tao na palaging nandiyan sa tabi mo through ups and downs ng life mo. Na kahit yung pamilya mo wala, ako yung nandyan. Sana ipagluto ka niya ng mga favorite mo. Sana aralin niya kung paano ka papaingayan sa mga panahon na tahimik ka. Sana malaman niya na kung paano kang hahayaan sa mga bagay na gusto mo tsaka magpapasaya sa'yo. Sana magawa ka niya suportahan sa mga bagay na hindi niya nagawa noon. And kung magiging kayo man talaga in the future, that's it. At least, naging worth it siguro yung ginawa mo sa akin. So, ayun. God bless pa din. Yeah. Sobrang bigat ng episode natin sa With Lars ngayon kasama si Chelsea kasi grabe ramdam mo yung pain, yung pagiging broken, yung kalungkutan, nakikita mo sa mata, maririnig mo sa boses. And of course, sis, thank you pa rin kasi pinagbigyan mo kami sa kabila ng pinagdadaanan mo, yung imbitasyon niya, hindi mo tinanggihan. Alam ko, mahirap yan. Alam ko na hindi madali para sa isang katulad mo, lalo na mahal mo talaga, di ba? Pero alam namin kasi na you're a fighter, malakas ka, matapang ka. Yes. Ngayon lang yan. Parang sabi nga nila, di ba, this too shall pass. Itong nararamdaman mo, lilipas din yan. So, I'm very grateful kasi nakita kita, nakasama kita, narinig kita. Kasi, to be honest, nung nabasa ko, nakita ko, kung ilang oras yung live niya, ganong oras din ako nandun. Tapos iyak na lang din ako ng iyak. Sabi ko, ano ba naman to? Tapos yung writer, sabi ko, pwede ba papuntahin dito si Chelsea? Kasi parang,
parang deserve naman niyang makapagsalita ng yung talagang buo na gusto niya. So, thank you so much, sis. God Thank you bless din, you. Ate And I Lars, sa hope na, pag-invite. na mas maging successful ka pa. Kasi nga sabi ko, hindi ko lang natuloy yung sinasabi ko kanina. Kapag grabing dilim, kapag grabing feeling mo, dik-dik na dik-dik ka, after nyan, yung buhos ng blessing sobrang lala. As in, lalo na kapag alam mong wala kang ginawang masama. Kung paano kanila pagtawanan, kung paano kanila gamitin, kung paano kanila pagsamantalahan, lahat yun babalik sa kanila. At lahat yun, ng mga pinaggagawa nila, si Lord yung magbabayad sa'yo ng mas malaki, mas marami, at mas deserve mo. So yun, grabe yung learnings natin for today. There So, is a rainbow after there. there's a rainbow always after the rain. And I have just a very special quote to share. I mean, the struggle you're in today is developing the strength you need for tomorrow. 'Di ba? So, totoo na there's a rainbow after the rain. Yun nga sabi mo. Nakulaan mo yung sasabihin ko, girl. 'Di ba? Sa pagkatapos ng ulan ay may liwanag. Ganon. Ulan, liwanag. Pagkatapos ng dilim ay may liwanag pala. Ayan. So, thank you so much, Chelsea. And ikaw ba, meron ka bang gustong pasalamatan man lang or i-promote, ganyan? Or saan ka pa ba namin, makikita madalas? Wala naman po, Ate Lars, siguro. Still, social media ko pa rin po. Maria Chelsea Nico, Pagkalinawan. And sa TikTok is Moon. Ayan. So, and also shout out sa mga brands, mga skincare dyan. Kung naghahanap kayo ng model, pwede si Chelsea. Kasi from here, ang ganda, ang kinis, ang puti, ang liit ng mukha. Ayan, yung mga car shows na gusto nyo makita si Chelsea dyan sa inyo. Go book her na. Ayun yung mga social media accounts nila. And of course, we are very much grateful sa ating mga sponsors here with Lars. Special thanks to Hanam Korean Skin Lab and Wellness Center, and of course my Super Placenta drink for being our presenter for this, and Star Image Studios for the set and everything, Star Image Artists and Management, Filmark Philippines for all of my LED wall TVs, iFern and Kim's Diary by Mama Dam Kim for our supplements, Dollar Store PH, for my wardrobe, ayan, House Signs for Studio Collateral Style and Concept by RJ Salas, Abigail Hair and Makeup Artistry, Sir Vin, Sir David, Miss Amanda, Sir Turdy, and Sir Just. Thank you so much. And of course, thank you, Lord Jesus, for this wonderful life with Lars. Ayan, so makita-kita ulit tayo sa ating next episode ng Malalang Iyakan, Tawanan, Chikahan, only here with Lars.